Igan, para iwas aberya at delay sa mismong araw na eleksyon, nag-iikot ang COMELEC para turuan ang mga botante ng tamang paggamit ng Automated Counting Machine o ACM. Live mula sa Dagupan City, may unang balita si CJ Torida ng GMA Regional TV. CJ. Igan, tuloy-tuloy ang mga aktibidad na isinasagawa ng COMELEC, katuwang ang AFP at PNP. Ngayong election period, kabilang na riyan ang Automated Counting Machine Roadshow. Puspusan ang isinasagawang pag-iikot ng COMELEC sa iba't ibang lugar sa huling 2 araw ng Automated Counting Machine Roadshow sa Pangasinan. Layon ng roadshow na maituro sa mga botante ang tamang paggamit ng ACM. Halos 100% ng naikot ng COMELEC ang lahat ng mga barangay sa Pangasinan, maliban sa San Carlos City na mayroong mahigit 80 barangays. According to the election officer naman, patapos na rin sila. We allowed them na hiramin yung ACM ng mga nauna nang natapos para magamit kung sakaling mag 2 to 3 or 4 sessions sila sa isang araw. Sa Dagupan City, noon pang ikalawang linggo ng Enero, natapos ang ACM Roadshow. Sa mga natitirang araw bago ang deadline, pinupuntahan na lang ng COMELEC ang iba't ibang asosasyon gaya ng OSCA para maituro sa kanila ang paggamit ng ACM. Kabilang din sa pinupuntahan ng COMELEC ang mga eskwelahan. Malaking bagay para sa mga estudyanteng botante ang ACM Roadshow, lalo pat unang beses silang boboto sa pamamagitan ng automated election. Mas better na lang ngayon pa lang maturuan na alam na para ilalagay na lang po doon, at least hindi na mahirapan yung mga taong bumoto. Ayon sa COMELEC, wala nang extension sa ACM Roadshow. Mayroon nang lumabas na memo mula sa COMELEC Central Office para kunin ang mga ACM sa February 1. Igan, na ayon sa Pangasinan Police, umabot na sa 20 tao ang naaresto dahil sa paglabag sa COMELEC gun ban simula nang mag-umpisa ang election period. Mahigpit naman ang koordinasyon ng COMELEC at PNP upang mamonitor ang sitwasyon dito sa probinsya. Igan? Maraming salamat CJ Torida ng GMA Regional TV.